Samantala, umabot sa 260 na iba't ibang mga barko ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong buwan ng Pebrero. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, 19 dito ang namataan sa mga special features sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga namonitor nila ang 9 na Chinese Coast Guard vessels at 2 People's Liberation Army Navy vessels sa Baho de Masinloc. Mayroon ding 7 Coast Guard vessel at 1 PLA Navy ship doon naman sa Ayungin Shoal. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng AFP sa ating teritoryo at exclusive economic zone at paggiit na itigil na ng China ang kanilang iligal at agresibong presensya sa West Philippine Sea. Their persistent illegal presence in the West Philippine Sea blatantly disregards the 2016 Arbitral Tribunal ruling and infringes upon our sovereignty and sovereign rights. Your AFP will remain steadfast in our commitment to upholding international law and defending the integrity of our national territory. Samantala, sumuko na ayon sa pulisya ang driver ng truck na sangkot sa pagbagsak ng bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Bukod sa kanya, kabilang sa inimbisigahan ng contractor nito na Road Interior Junior Construction. Ayon sa DPWH, kailangan daw tignan ng lahat ng maaring maging dahilan ng trahedya, pati na kung tinipid ang paggawa sa tulay. Hinihingan pa namin ng pahayag ang kumpanya, kapag alam din hindi regular ang pagpondo sa proyekto na itinayo noong 2014 ni retrofit noong March 2023 para tumibay alinsunod sa updated design code at binuksan ngayong Pebrero. Pinagpapaliwanag din ng pulisya ang gwardiya sa tulay na ayon sa truck driver ay nagpadaan sa kanila, 102 tons pala ang bigat ng truck, mahigit doble sa 45 tons na maximum capacity sa lahat ng tulay sa bansa. Manatili lamang sumubaybay sa channel na ito para sa iba pang mga balita. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po. Salamat!